Magandang gabi. Nagulat naman ako bro sa sinend ni Jade. Ngayon na agad yung sayut. Eh, sabi ko, Next matagal week, pa. next week na ako agad. Hindi, si Donnie iniisip ko eh. Si Donnie nga, ngayon lang sinabihan eh. Oo, Thursday na agad. Nag-agree daw si Donnie. Oo nga eh. Nakalimutan ko, wala pala Ako yung daw sabi ko hindi ko hard drive. kaya. Wala Anong, pala external. Meron akong notes ng nasa external kaso wala pala dito. Nato nga pala external drive. anong gagamitin mong bro? Para synchronize tayo. Sana isang na lang tayo, isang material na lang. Wala pa akong... Meron ako dating... Titingin pa ako kung baka yung kay ano yun? Barrett ba yan? Matthew Barrett ba yan? Sola Scriptura. Mm, Baka pero, hindi siya yung 5 solas. Baka different books ako magkukuro. pero kaya mo this Thursday. Kaya naman siguro. Nag-discuss na rin dati kasi ng 5 Mm. solas. Tsaka next week Friday. Kasi yung Friday natin, dun, naka-synchronize dun sa, Kaya naman siguro. oo, Alas 3 naman yung ano ko ngayon. out mo. Oo. Maaga ako ngayon. Ay, 2:30 nga eh. 5:30 to 2:30. Ang Mm, aga. makakatulog ka pa next week. Australian Ah, time. Oo. ayan. Pero inform mo kami kung ano yung mga materials para kahit papaano tayo, medyo synchronize tayo sa Sige. lessons. Tingin pa ako ngayon. Oo, Tingin ako mga. ayan. Sana mapag-start tayo ng maaga. Si tatag ko uli isa-isa. Sino nga ba ngayon? Si RCUG. Sino ba? Si Albert hindi daw kaya. Bale, RCUG lang pala ngayon. Tapos kung may time pa tayo, prayer meeting tayo, okay lang. Okay sa inyo? Kaya naman siguro. Ikaw bro, RC. Ako try ko lang kasi nasa trabaho ko Nasa ngayon. trabaho ka? Okay, okay. Sige. Ah, Kung hindi, na lang siguro. Katulad nung ginagawa natin na Kung na lang. wala pa akong gagawin. Oo. Mag-post na lang. Sige na kung wala akong gagawin. Okay. Pero ewan ko lang kung baka mahaba-haba rin yung discussion natin. Sino ba yung tatlo ko yun? Di ba hindi pwede daw si Al? Si Al ba Oh, yung hindi? si UG tsaka RC. So si Al hindi Ah, pwede. Oo. Kamusta pala meeting kahapon? Wala kasi akong tulog, hindi ako nakasama dun sa wala rin ako. Wala Oo akong nga, ano ba na catch ngayon eh. pag-meetingan? Okay na Ay, yun. okay na, settled na. O mukha naman. Mukhang siguro dahil dun sa usap nila ni Pastor Rolly, mukhang okay naman na eh. Okay na. So wala na tayong hindi na tayo magagahol. Oo, kasi ang kailangan lang totally nila sa church, yung mismong church, Venue. building ng church. Tapos ah sino yung mga taong nandun, meron silang sariling singer. Na plano nila dapat yung banda ng music ang tutugtog pero sabi nga namin hindi na kaya.
Hindi na po pwede kasi ako nga photographer, so wala na totaling tutugtog. Wala rin tayong bass amp. Hmm. So now talagang -1 na talaga. So bali mag-ooperate si Wesley, mag-ooperate yung sa music. Bali Yun kayong ang dalawa lang. Kayong dalawa lang yun nandun. Kasama ko si JM Ikaw sa daw. photography. Hmm. Yun yung mga clear na nandun, Key person. kumbaga. Oo. Na kailangan Nandun nila. sa Hindi, si Jane, saka si yata, Tigladis sa service ng pagkain, serving. hindi ko alam. Hindi yun nabanggit. Wala silang nabanggit about doon. Ang Oo. nabanggit nila Ano ulit? kasi, Ano? ang nabanggit nila Kakang Angge. Hmm. Oo, Wala luto mag-service lang ng pagkain sa kakangangge. kakatanggi lahat. Ah, Luto lang daw yun. ayun Pwede pala. bang yun na lang pag-usapan natin? Ay, andyan na pala si Yuji. Yan Si na lang. Daddy. Hindi ako nahirapan ako. Hindi ako nakapag... Pares tayo. Okay lang yan. Dalawa tayo. Wala na. Andyan naman kayo para i-guide ako eh. Sige, ano lang, Mabilis na natututo. kahit i-discuss lang natin kung saan ka nahirapan, mga ganon. Actually Okay sa lang lahat yan. kasi hindi siya yung yung Hermes na ginagawa lang natin. Iba Ano eh. lang po? May kakaiba sa kanya eh. Application na kasi yan kung paano mo, Tapos doon sa text na napunta sa akin, hindi ko makita ko may moral ba dito? Puro immoral kasi ito. Hindi ko, hindi tama naman yun, kung wala, Hindi, di ever wala. lang naman. Nakasulat. Oo, kung wala, lagay mo lang, wala. Wala, tapos na tayo. Tapos na, wala akong naano. Ayun, sige, sige, start na tayo para, baka si RC kasi baka may trabaho eh. O, sino ba pwede Michael, pwede ka ba ay, teka, nawala si Yuji. Okay na? Ready na? Sige. Ayan, sige, Michael, pakilid yung prayer. Sige, let's pray. Lord, thank you for this evening. Salamat po sa blessing. Salamat po sa strength ng bawat isa at time na pinagdala niyo po sa amin. I pray, Lord, na pagkagabayan niyo po kami ngayong gabi at sa amin po mapag-aralan, magdi-discuss. Lord God, patuloy na kayo po yung maging sentro ng aming discussion at pag-uusapan po, Lord God. Pagpilayan po ang gabing ito. Salamat po sa madalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan. Brother Donnie, meron ka bang opening remarks sa sa activities natin na gagawin? Ayun nga. So, yung mga text na pinili ko, majority doon medyo may difficulty talaga na intindihin. Kaya magandang exercise din sa atin. Hindi naman siya parang preachy. Kailangan maging preachy. As long as lang natin siya, connect natin siya doon sa bigger picture nga. Tapos kung may iwasan natin yung mga long interpretations doon sa text. Yun lang naman, para exercise lang naman din sa atin. Ayan. So, ayan. Sinong i-volunteer natin na mauna? I-volunteer. Ako ay volunteer Yuji. Volunteer ka pa. Kayo na bahala dyan kung sino mauna sa inyong dalawa. Wala si Ali. Sige, ako na lang para Ayan. maitama niyo na ako agad. Sige. Ano ba, tawag dito? Basahin ko ba yung buong text natin tapos saka ako mag-proceed? Oh, maganda bro. Basahin yung text. Okay. Samahan niyo akong makibukas sa Genesis chapter 19, 32, 37. Ayan, so ako na magbabasa. Basahin ko sa English, Genesis chapter 19, verse 30. Lot and his daughters. Now Lot went up out of Zoar and lived in the hills with his two daughters.
For he was afraid to live in Zoar, so he lived in a cave with his 2 daughters. And the firstborn said to the younger, Our father is old, and there is no man, and there is not a man on earth to come into us after the manner of the earth. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve offsprings for our father. So they made their father drink wine that night, and the firstborn went in and lay with their father. He did not know when she lay down or when she arose. The next day, the firstborn said to the younger, Behold, I lay last night with my father. Let us make him drink wine tonight also. Then you go in and lie with him, that we may preserve offspring from our father. So they made their father drink wine that night also, and the younger arose and lay with him, and he did not know when she lay down or when she arose. Thus both the daughters of Lot became pregnant by their father. The firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites to this day. The younger also bore a son and called his name Ben-Ami. He is the father of the Ammonites to this day. Excuse me. So yung English to pinaka-summary ng text na binasa ko, no? Ito yung humiliating, horrific, and sa mga binasa ko kasi, ng mga ibang commentary, iisa lang yung sinasabi nila na humiliating, horrific fate of Lot and his daughters, no? Na halos mawala na sa kanila lang lahat. Hanggang sa, yun nga, di naman tayo lingid sa kalaman natin na yung Sodom and Gomorrah ay masyadong makasalanan na mga tao doon at ang lugar. At ito ay sinunog, no, ng sulfur at saka apoy, no. Dumating sila sa punto na inassume nila na no man will ever marry them or give them children after that situation. So their plan na remedyohan yung sitwasyon nila, although nakakagulat, no, pero nangyari nga, Lot's daughters get their father drunk 2 times, nilasing nila ng 2 beses, at doon each having sex with him and becoming pregnant. So yung significant nito, guide nyo ako guys ang nilagay ko dito kasi yung Abraham's nephew, si Lot tsaka si Abraham connected sila, no? Tapos yung nagbigay ng 2 angel kasi dito yung yung Diyos ay nagbaba siya, no? Tapos yung may nag-attempt ng rape doon, no? Tapos yung angel na yun yung nag-rescue kay Lot at saka sa family niya, forcibly removing them from the city. Then God sends fire and sulfur from heaven, no? Sa pangyayaring yun, dito na-destroy yung land, people, ay mga syudad na nandoon sa lugar na yun, no? Dahil ito daw ay wicked, dahil dito daw ay ongoing yung wickedness. So Lot's wife is turned to a pillar of salt, no? Kasi sinabihan siya na pinatakas na sila, huwag kang lilingon, at she disobeys. Tapos, ayun, siya, naging pillar of salt. Lot and his daughters flee first to war, then to the cave in the hills there. Lot's confused and frightened daughters get him drunk, have sex with him, and each become pregnant. So dito, sa totoo lang, nahihirapan ako siyang bigyan ng ano ba yung inano dito ni Brother Donnie? Wait lang nahihirapan akong bigyan siya ng hanapan, no, siguro iba ko ng pagkakaintindi sa wrong interpretation, no. Hindi ko siya talaga maintindihan kung paano ko siya bibigyan ng wrong interpretation kasi binabasa ako sa isang commentary na sinave ko dito na parang inalaw ng Diyos na magkaroon ng incest sa panahong ito. Kaya medyo naguguluhan ako doon. That time inalaw daw. Hindi naman to bago, no? Parang pati kay may nabanggit din dito na Nasaan na ba 'yun?
Downloads. Na hindi lang sila yung character sa Bible, yung meron incest na pangyayari at inalaw daw to ng Diyos. Doon ako naguguluhan at tricky yung text na naibigay sa akin, no? Kaya siguro nahihirapan din ako at bago sa akin, no? At mas malalim siya kaysa doon sa Hermen na pinag-aaralan natin. Dito, doon nga pala din sa Ammonites, no, tsaka Moabites na pinanggalingan ng mga anak ni Lot. Correct me if I'm wrong, no, pero may isa ditong lahi niya yung nagkaroon ba ng Diyos-Diyosan. Hindi ko matandaan kung anong pangalan eh. Ano bang pangalan ng Diyos-Diyosan na yun? Tapos dun din sa moral na hahanapan natin, no? Hindi ko siya makitaan. Hindi ko siya makitaan ng ng positivity in terms of moral, sa moral. Siguro ang nakikita ko lang dito, yung hindi sila nagtiwala sa Diyos, no? Hindi sila nagtiwala sa Diyos na bibigyan sila o makakakita sila ng mga kalalakihan after ng sakuna na nangyari. Hanggang sa they decided na lasingin yung tatay nila 2 times. No, 2 times silang ginawa yun. At doon din ako naguguluhan kasi parang sa komentaryo na nabasa ko, inaalaw daw, hindi naman inalaw ng Diyos na mangyari yun sa kanila. Kaya medyo tricky sa akin yung text. Hindi ko siya mabigyan ng moral story, no? Siguro yung moral doon yung hindi wala silang trust sa Lord, no? After the situation na nangyari sa Sodom and Gomorrah, and nagsariling plano sila sa kanilang sariling ama. Yun lang yung na-prepare ko, no? Para sa akin napaka-tricky talaga nitong pag-aaral na to ngayon. Sobrang lalim sa akin at sobrang layo ng ng uri na pag-aaral na to. At willing akong may marinig sa inyo ngayon. Ayan, salamat bro. Tingin ko tama naman yung process na ginawa mo eh. Brother Donnie, ano sa tingin mo? Agree ako dun sa part ng moral. Yung sa siguro, pero totoo naman, mahirap yung text. Nasa mga mahirap na text yan sa Old Testament. Yung sa lang siguro, ano sa tingin niyo yung pwede nating makitang niya? Yung dun sa significance kasi parang i-connect mo siya doon sa mid-level na narrative saka yung top level na narrative, kumala niya pa yun. Ano yung connection niya sa Old Testament, specifically sa Israel, tapos ano yung connection niya doon sa story ng salvation. So yun yung sa number 2. Okay. So, naiintindihan ka. Doon ako nalito. So, parang ang nagawa ko, parang nag-narrate lang din ulit pala ako ng summary niya. So, hindi ko siya na-in-connect doon sa old and new. Okay, brother. Then, pwede namang sharing pag after ni Paano ba to bro? I-discuss muna natin yung kay UG o proceed na tayo kay RC? Tapos mamaya na lang yung discussion. Paano mo? Hindi ko rin alam. Ano sa tingin niyo? Hindi kasi baka mamaya pagkatapos ni RC makalimutan na natin. Mag-rumble na eh. Oo, baka makalimutan na natin yung Ayun. Sige. Proceed muna doon sa kay RC. Tapos balikan natin yung mga points per story. Hindi, yun nga yung sinasabing baka magka-rumble. Kasi lang yung IUG. Sige. Oo.
Sige, discuss na lang muna natin yung kay Eugene. Ayan. Yung sa summary, malinaw naman dun sa pagkakakwento ni Hmm. Eugene. So, Dun sa may significance ng story. kumbaga anong relevance niya dun sa overall story of salvation? Anong connect niya dun sa Old Testament story ng Israel, ganun. May naano ka ba dun, Yuji? Yun yung hindi ko siya naintindihan yung last time, no? Gawa nung nag-i-start pa lang sumuma yung pakiramdam ko talaga. Ah, Pero nag-backread ako, pinilit ko siyang intindihin, no? At mali pala yung pagkakaintindi ko. Akala ko, in connection sa text itself, akala ko doon. So hindi ko na-prepare yun na i-connect siya sa Israel tsaka sa New and Old Testament. Yun yung mali ko at kulang. kasi yun yung tinatawag na mid-level ni Donnie at saka top level. Yung top level yung whole story of the Bible, no? Mm. Tapos mid-level yung greater context niya. So, ayun. Baka may ma-share yung iba. Ako hindi ko nabasa to. Sorry. Ako, question lang, may mapupulot ba talagang moral lesson dito? Kasi puro immorality. Aside dun sa sinabi kong wala silang trust sa Diyos, kaya nila nagawa yun. Immoral lesson. Kasi ang hirap niya talaga bigyan eh. Ayan. Siguro kung may ma-share muna tayo, no, bago sagutin ni Donnie yung yung question. Sino ba? Wesley, baka may inputs ka dyan. Wala. Teka, wala pa. Wala muna. So, ano muna? Lagpas muna. Skip muna ako. Skip muna, okay. Ah. Basta ako ang alam ko lang, yung Moabites, Ammonites, sila? Kalaban ng Jews. Tama ba? Kalaban ng Israel. Mm. Yun, parang yun yung significance niya when it comes sa nation ng Israel. Sila yung si Moab, 'di ba? Si Moab yung anak ni Lot doon sa isa niyang anak, isa niyang daughter. Tapos si Ammon anak ni Lot doon sa isa naman. So yung dalawang yan, sila yung pinagmulan ng dalawang nation, yung Ammonites tsaka Moabites na kalaban ng Israel. Naging kalaban ng Israel. Tapos, since yun yung tama ba yun yung mid-level? Ganun ba yung ibig sabihin nun? Sa mid-level, Brother Donnie? Oo, sa Israel yan. Ayun. Yung pala yun. Meron pala Ayan. ako, hindi ko lang nabanggit. Sorry. Yung pala yun, sorry. Yung may Diyos sila na si Chemosh, no? Tama. Ay, hindi ko na alam yan. Yung Ayan, sige, Moabites, sige, share mo ngayon. Share mo pagans. ngayon. Pagan sila, Moabites were pagans and worship the god Chemosh. Ayun yung nakalagay dito eh. Meron din ako share. Ayan, sige, Kuya Greg. So, yung sa moral lesson, meron akong basa dito, yung kay Lot. So, parang ang nangyayari kasi, sa mata ng tao, kung i-judge niya siya, hindi siya believer. Hindi siya believer. Na talagang masama siya. Pero sinabi naman ni Peter, in-emphasize doon na Lot was a righteous man, doon sa 2 Peter 2:7-8. Pag binasa niyo yun na sinasabi doon na righteous man si Lot. And then, pinapakita lang doon na hindi sapat na maging believer ka lang. Talagang dahil tao ka, mag-fall ka pa rin. Mag-fall ka pa rin. 'Di ba nga nilasing nung dalawa. Kumbaga sa atin, parang bilang Kristiyano, hindi sapat na believer ka lang, hindi sapat na ganun lang. Kumbaga hindi mo, kumbaga parang kung
i-compare mo sa kay Jesus Christ, hindi talaga po pwede na perfecto ka. Kasi magfo-fall at magfo-fall ka kasi nga tao ka lang. So siguro para sa akin yung lesson doon na yung pagiging ano mo, yung pagiging tao mo is talagang hindi sapat na hindi sa kumbaga hindi mo kaya, parang ganon. Parang hindi talaga kaya na hindi ka magkamali, parang ganon. Kasi dito sa nabasa ko sabi, so when you read about two daughters getting him drunk and committing incest with him, you wonder how a believer could get to the low point, sabi. Lot's terrible sin should make us realize that just being a believer isn't enough, sabi. Pag nagfo-fall pa rin, parang ganun. Oo. Kaso yun nga, siguro possible na maganda rin to dun sa sa wrong interpretation kasi parang ito siguro ginagamit naman ng iba na dahil tao ka lang, okay lang na magkasala ka, parang ganun siguro. Yun yung isa sa wrong interpretation nito. Tapos tatawagin pa rin righteous katulad ni Lot. Oo, parang tama, parang ganun. So siguro yung dito, main point nito, hindi parang yung pagpapakabanal mo, parang hindi sapat yon na hindi ka na magkakamali, hindi ka na mag-fail, parang ganun. Ayun, thank you sa inputs, Kuya Greg. Michael, baka meron ka ma-share. Actually, nabanggit naman ni Yuji kanina, no, na yung nga ba yan? Teka, nawala sa isip ko. Yung sa wrong interpretation. Ano nga ba yun nabanggit? Ano nga ba yun? Alin yan? Limot ko rin eh. Nawala sa isip ko. Naalala ko kanina, nawala sa isip ko. Basta may nabanggit ka about sa wrong interpretation eh. Na ayun na pwede na palang pwede na pala yung incest. Yun, maling application yun. Pwede na pala yung incest. Banggit ko nga yung incest. Kasi Pero sabi ko dito, that time kasi limited yung tao eh. Kaya parang inalaw daw. Hindi ako sure kung tatanggapin natin yung inalaw. Pero that time daw kasi limited yung tao. Kumbaga sila yung mga nauna eh. Kaya possible talaga na yung word na incest. Kumbaga magkakamag-anak, malalapit pa. Kasi sila yung mga nauna eh. Sa nabasa ko kanina, si Adam and Eve was pure genetically. Kaya parang kinukonsider na iba na unang incest daw yun. Hindi ko alam, I'm not sure. Oo, pwede. Pero time ni Lot at saka ni Abraham. Abraham. So hindi pa nabibigay ni Lord yung kanyang 10 commandments sa panahon. So paano natin i-connect ngayon yan doon sa parang yun yung pinapa-exercise sa atin ni Brother Donnie eh. Ano yung paano natin i-connect doon sa overall story ng Old Testament, yung covenants, mga ganyan, tapos paano yan mako-connect dun sa salvation story, historical redemptive story ng Bible. So ganun. Paano natin mako-connect siya? Ayan. Siguro ang din dyan, yung isa sa mga bakapan ko lang yung sinabi ni Jay na wrong interpretation na okay during that time kasi wala naman sa story na sinabing okay or approve sa Diyos yung ginawa ng dalawa. So wala tayong mababasa doon. Although wala din tayong nakita explicitly na kinondemn ng Diyos yung ginawa ng dalawa. Pero
makikita natin from other texts sa Old Testament na kino-condemn yung yun nga yung incest sa Old Testament or sa Old Covenant. Yung argument from silence, yun yung kadalasan na mali interpretation din natin sa mga narrative. Yun nga, hindi naman sinabi na pinagalitan sila ng Diyos, baka okay lang yan. So, yun, argument from silence yun. So, ibig sabihin hindi mo pwedeng i-assume na okay siya kasi hindi sinabi or hindi sila pinagalitan or ni-review. Pero, hindi naman yun yung hindi naman exhaustive yung kwento. So, hindi mo pwedeng i-prove or sabihin na gumawa ka ng imperative which is okay lang siyang gawin out of the indicative or yung kwento na nagnanarrate lang. So, yun yung parati natin na sinasabi din or sinabi natin last time din na magkaiba yung intention ng narrative sa ibang genre, specifically sa epistles at saka sa Torah, na hindi siya nagbibigay ng utos, hindi din siya nagbibigay ng doctrine mainly, kundi nagkwento siya. So, hindi natin pwedeng i-assume na dahil ginawa nila is okay siya. Hindi rin natin ina-assume agad-agad na dahil ginawa nila ay hindi siya okay. Kinukuha natin siya from other clearer texts. Ayun. So, paano bro ang evaluation natin dito sa natin? Baka may gusto pang magdagdag dun sa... Ayun, sige. Ngayon, habang binabasa natin ngayon. Para malampasan na ako. Siguro yung idagdag ko na lang din yung sa text ng Ephesians. Yung sabi niya, do not be filled, do not get drunk. Do not get Ephesians 5:18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So, yun. Although mali yung dalawang babae na anak niya, pero may mali din si Lot kasi hinayaan niya na malasing siya. So, dahil sa pagkakalasing niya, nawala na yung discernment niya na mali na yung ginagawa niya. So, opposite na ng pagiging feeling with the Holy Spirit, sabi niya na New Testament. Kung hindi Holy Spirit yung pumupuno sa'yo, hindi ka pwedeng napupuno ng Holy Spirit at the same time, napupuno ka ng alak. Parang yun. Yung mali na actions ni Lot. Tapos, idagdag ko lang din siguro yung sa may top level. Okay na yung sa mid level, diba? Na yung story dahil doon sa pangyayari na yun, nagkaroon ng mga major enemies ang Israel. Yung so all throughout the Old Testament, kasi kalaban nila yung dalawang yan, yung mga Ammonites and even yung mga Moabites. Pero meron pang isang important na kailangan natin i-note, Moabite. Sinong nala niya sa Moabite? Babae, nalimutan ko pangalan. Nasa Significant na Moabite sa salvation ng story. Di ba si Ruth? Yes. Ayun. Ayun. So, through a Moabite, nagkaroon ng laki si David, kung saan doon din ang galing yung lahi Christ. Ayun, top level na yan, no? Oh. Para maano natin doon sa iba. So parang it's about connection, no? Sa old sa new. Okay, naintindihan ko na. Salamat. Kasi ang center talaga ng scripture si Christ. So, lahat connected sa Kanya. So, yun. Paano natin siya, anong significance nung story in connection dun sa plano ng Diyos na ipakita si Kristo sa Bible. So, ganun. May mag-a-add pa po bago tayo mag-proceed kay RC.
Wala na yata nag-a-add pag ano eh, pag nagsalita na si Donnie. Ayan, meron pa. Sola Donny ako, Sola Donny. Joke lang. Idolatry. Solo Donnie. Joke lang, joke lang. Ayan, wala na yata, Brother Donnie. Proceed na ba tayo kay RC? Sige, sige. No. Clear naman na yun, yung na-discuss natin tungkol dun sa text ni Yuji. Ayan, sige, Brother RC. Sige. Yung text na napunta sa akin, Genesis chapter 30, verses 25 to 37. Sabi dito, after Rachel had given birth to Joseph, Jacob said to Laban, "Send me on my way so that I can go home to my country, to my own country. Let me take my wives and my children, whom I have acquired by working for you. Then I'll depart, because you know how hard I've worked for you." But Laban said to him, "If I have found favor in your sight, please stay here, for I have learned by divination that the Lord has blessed me on account of you." He added, "Just name your wages. I'll pay whatever you want." "You know how I have worked for you," Jacob replied, "and how well your livestock have fared under my care. Indeed, you had little before I arrived, but now your possessions have increased in many times over. The Lord has blessed you wherever I work. But now, how long must it be before I do something for my own family too?" So Laban asked, "What should I give you?" "You don't need to give me a thing," Jacob replied. "But if you agree to this one condition, I will continue to care for your flocks and protect them. Let me walk among all your flocks today and remove from them every speckled or spotted sheep, every dark-colored lamb, and spotted of speckled goats. These animals will be my wages. My integrity will testify for me later on, when you come to verify that I've taken only the wages we agreed on. If I have in my possession any goat that is not speckled or spotted, or any sheep that's not dark-colored, it will be considered stolen. It will be as you say." So that day, Laban removed the male goats that were streaked or spotted, all the female goats that were speckled or spotted, all that had any white on them, and all the dark-colored lambs, and put them in the care of his sons. Then he separated them from Jacob by 3-day journey, while Jacob was taking care of the rest of Laban's flock. But Jacob took fresh cut branches from poplar, almond, and plane trees. He made white streaks by peeling them, making the white inner wood in the branches visible. Tama ba hanggang doon lang yung binigay ni Donnie? Hanggang bro, 43. Hanggang 43 pala. Tama pala. Okay. 38 na ako, no? Then he set up the peeled branches in all the watering troughs where the flocks came to drink. He set up the branches in front of the flocks when they were in heat and come to drink. When the sheep mated in front of the branches, they gave birth to a young that were streaked or speckled or spotted. Jacob removed these lambs, but he made the rest of the flock face to the streaked and completely dark-colored animals in Laban's flock. So he made separate flocks for himself and did not mix them with Laban's flock. When the stronger females were in heat, Jacob would set up the branches in the troughs
in front of the flock so they would mate near the branches. But if the animals were weaker, he did not set the branches there. So the weaker animals ended up belonging to Laban and the stronger animals to Jacob. In this way, Jacob became extremely prosperous. He owned large of flock, males and female servants, camels, and donkey. Tulad niya nun, hindi rin ako prepared. Kanina ko lang din naalala. Sorry, Ayun, yung summary, no? Yung summary, ang kwentong ito ay tungkol kay Jacob na matapos ang mahabang panahon ng paglilingkod niya kay Laban para sa kanyang asawa, di ba? Niloko siya ni Laban. Sabi niya, after 7 years, bigay mo sa akin si Rachel para mapangasawa ko. Pero niloko siya. After 7 years, sabi niya, hindi, kailangan muna si Leah muna bago si another 7 years para naman kay Rachel. Kaya total of 14 years yung ginugol niya na pagtatrabaho kay Laban para dun sa asawa niya. At syempre, dun sa 14 years na yun, nagkaroon na rin siya ng mga anak. Ayun, at nito, nung panahon na to, nais niya nang umuwi sa kanila. Pero pinigilan siya ni Laban dahil napansin ni Laban na ang pagpapala na nararanasan niya ay sa pamamagitan ng yung paglago ng kabuhayan niya sa pamamagitan ng ni Jacob, no? Kaya napapagpala yung kabuhayan niya, kaya lumalago dahil yun kay Jacob. Kaya nais niya na magpatuloy si Jacob sa kanyang trabaho. Dahil nga tapos na yung kontrata niya kay Jacob para doon sa mapangasawa ni Jacob yung mga anak niya, sabi niya, suswelduhan na lang kita. Gagawin na lang kitang swelduhan. So, sige, name your price. Parang gano'n. No? So, sabi niya, sige, sabi niya, sige, yung mga puti sa'yo, yung mga speckled o mga colored, kay Jacob. No? Siyempre, ang ginawa ni Laban, sige, ang una niya ginawa, lahat ng mga dikulay, lahat ng mga speckled, tinanggal niya na doon sa flock. Binigay niya na doon sa anak niya. Ang natira na lang na aalagaan ni Jacob, puro mga puti. Ano? At ngayon, siyempre, puro puti yun. Siyempre, ang iniisip niya, ang magiging anak nun, puro puti. Mahaluan man ng dikulay, kakaunti lang. Kaya ang mangyari ay mas marami pa rin yung kanya at kaunti pa rin yung mapupunta kay Jacob para maging bayad sa pag-aalaga ni Jacob dun sa flock. Ano? Ganun katuso yung si Laban. Ano? Pero dahil nga magulang to si Laban, akala niya na lalong uunlad dahil nga puro puti na yung alaga. Pero sa providensya ng Diyos, sa providensya ng Lord, ng anak ng mga dikulay, ng mga may batik, yung mga tupa at mga kambing. At syempre, yung mga kambing at tupa na yon na dikulay, napunta kay Jacob. Sa biyaya ng Diyos, lalong lumago at dumami yung kawan ni Jacob. Yung mga malulusog na hayop napunta kay Jacob. Samantalang yung mga may hina, yun naman yung napunta kay Laban. Yung significance ng story na to. Alam naman natin na ang Diyos binless niya si Abraham, tapos si Abraham binless niya si Isaac, tapos si Isaac binless niya si Jacob. Dun sa chapter 27 verse 29, bagamat niloko lang ni Jacob yung tatay niya para ibigay sa kanya yung blessing na dapat ay kay Esau. Nonetheless, yung pagpapala ay naibigay kay Jacob. At yung pagpapala kay Jacob parte ng providensya ng Diyos sa kanya bilang hinirang. At makikita natin to na maging sa ganung sitwasyon na parang ginugulangan na si Jacob,
yung blessing ng Lord nandun. Kasi sabi, doon sa blessing na binigay sa kanya, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Ngayon, anong kagandahan nitong storya ni Jacob sa pagliligtas? Alam naman natin na niloko si Jacob na ni Laban, no? Imbes na si Rachel na yung mapangasawa niya, ibinigay si Leah. Alam naman natin na si Leah ang nanay ni Judah. At si Judah yung pinanggalingan ng lahi ni David. At si David yung pinanggalingan ng lahi ng Panginoon Jesus. Ganon kumilos yung Diyos sa istoryang ito. No? Kahit na yung pagiging tuso ni Laban, ginamit pa rin ng Lord para sa kanyang dakilang plano, para sa lahi na yon umusbong o ipanganak ang Panginoong Jesus. No? Yung moral story, hindi ko alam kung aakma to, pero yung nakita ko dito, huwag kang maging mapanlamang sa kapwa sa part ni Laban. Ano? Kasi kita naman natin na kahit niya yung panlalamang niya, napunta sa kanya yung mga may sakit na mga maihinang hayop. No? Dahil sa ginawa niyang hindi maganda kay Jacob, nagbunga yun ng hindi rin maganda sa kanya. Ngayon, yung isa sa maling interpretasyon na dapat nating i-avoid, meron kasing iba na sasabi, ginagamit itong text na to para i-claim na pag ikaw daw ay nagsipag sa trabaho, naging mahusay ka sa work ethics mo, yun daw yung susi sa pag-unlad. Pero ano naman natin, hindi ganun. No? Hindi yun. Maling interpretasyon na dahil umunlad si Jacob dahil sa kanyang pagtatrabaho dito. Yun na yung susi. Alam naman natin, probidensya pa talaga ng Lord. Yun lang. Pasensya na, hindi ako masyadong nakaano. And thank you, Bro RC. May additional po ba? Clarification? Yuji, baka may tanong ka tungkol sa presentation ni RC tungkol sa ano niya? Sa text mo. Mas maayos kay Brother RC. Wala naman akong tanong. Na-enlighten lang ako dun sa pagkasunod-sunod tsaka sa tamang paggamit sa significance nito. No? Actually, dinaya ko lang yan. Hindi ko alam yung flow kaya pinauna ko si Yuji. Naging alay pala ako. Hindi ko alam yung significance ng story na hindi ko dahil nauna ka, ayun, naipasok. Nakapag-prepare. Wala sa notes ko yun. At least lahat tayo ngayon alam na kung paano. Ayan. May add po ba or tatanong, clarification? Kenneth, baka meron kang ika-clarify kasi tama ba next week? Hindi pala. Hindi ka pa pala next week. Kuya Greg, tayo pala next week. Okay. Papakinggan ko pa nga yung, di ba nung last time wala ako, papakinggan ko pa, hindi ko pa nga napapakinggan yun yung ni-record nyo. Ano yun? Yung discussion ni Donnie. Oo, kasi mahirap na mag-base agad ako dun sa pinis ni, itong example. Mahirap gano'n lang Yeah, basta diniscuss niya doon kung tama. Panoorin mo muna. Maganda mapanood mo yung para mas maayos naman yung may idea talaga. Kasi katulad nito yung mga sample, hindi ko alam kung dun sa discussion nyo para lang at least magkaroon ng briefing. Halimbawa, sabi kasi dito summary. So ano ba talaga ang laman ng summary? And ano yung sa significance of the story, na banggit ba doon kung paano kumuha, parang gano'n sa discussion nyo. Kasi sample na to kaya hindi ako
Kumbaga kung ako na yung gagawa, kung dito lang ako mag-base, baka maligaw-ligaw ako eh. Ayun, diniscuss ni Donnie dun sa ano, sa last week kung paano yung pagkahati-hati nun. Kung, Okay. oo. Ayun. Sige. Siguro add ko lang din, since yung Diyos may promise kay Jacob, parang isa nakikita ko dyan sa story is, kahit anong tuso nung mga makasalamuha niya, patuloy pa rin yung pagtupad ng promise ng Diyos sa kanya. So, hindi magiging hadlang yung masamang balak ng iba. Kahit nasayang yung ilang taon niya kay Laban, ginamit pa rin ng Lord yun eh, no? Nabanggit nga rin ni RC kanina. So, ayun. May ano po ba, clarification, i-add, bago magsalita si Donnie. Siguro ako naman sa lang moral of the story, makita natin kung gaano dinaya ni Laban si Jacob, no? Pero in return, hindi nun gina-justify na porket dinaya siya ay dadayain niya rin si Laban, no? Ayun, parang fair and faithful si Jacob dun sa pag-serve niya kay Laban at dun sa mga engagement niya sa pagkakasundo, no? Lahat 'yun tinupad niya lahat. Yun. Yun lang, yung nakita kong Kumbaga may integrity siya dun sa kanilang kasunduan. Oo. Kasi despite na unang beses na siyang dinaya, sa pangalawa, pa rin siya, nakipagkasundo pa rin siya kay Laban. Iba yung niya doon, yung paninindigan niya. Parang no? Parang pinagbigyan niya na lang si Laban. Sige, kung anong gusto mo. Parang din, kasi di ba may binabasa ko kay Matthew Henry dito sa Eastward. Parang ang kasi dito, gustong-gusto nang umuwi ni Jacob sa Kanaan. Tama ba? Kanaan yung nabasa ko kanina. Pabalik ng Kanaan. Tapos gusto niya isama sila, di ba, yung dalawang asawa niya tapos mga anak niya. Eh, para lang matapos na yun, sige na. Sa'yo na yung mga sa'yo na yung mga magagandang hayop para lang matapos na, no. Pero ayun nga, wala lang, ang sobrang lang siya, parang mapagkumbaba o mapagbigay si Jacob. Or pwede ring ba to? Ba to? Tag dito? Kung dati siya yung nandadaya. Jacob the Deceiver. Ngayon siya na yung dinadaya. Paano niya dinisip? Siya na nga yung dinisip ngayon. Yung kapatid niya, yung tatay niya. So, ang moral story, moral may story. Karma. Sa ibang religion yan, Wrong interpretation. Tama yan. Magandang example yan ng May karma. May balik sa'yo balang araw ang lahat ng mga mali mong ginawa sa kapwa mo. Yan yung maganda. What you saw, you reap naman yun sa atin. Parang yung sa Matthew 7:12. Huwag mong gawin sa'yo. Gawin mo sa'yo yung gusto mong gawin sa'yo. Parang gano'n. Gawin mo sa iba. Yung gusto mong gawin sa'yo. Yung gusto mong gawin sa'yo ng iba. Ayun. Okay. Si Roman, baka may question. Kakarating lang. Tayo pala, Roman, next week. Tawangan pa lang gagawin. Ayun. Kasi late ka, kaya Yari ka.
Hindi, basta na-discuss naman, ayan, i-discuss ni Donnie kung ano. So, Oo. Anong ma-add mo dun, bro? Wala naman. Maganda ako dun sa wrong interpretation siguro. Kasi yung mga ibang, like for example, mga 80s, ginagamit nila itong text na to para sabihin na hindi daw scientific yung Bible. Kasi, di ba, nabasa niya yung kung paano paano Batik. binread yung batik, di ba? Tinapat niya lang yung stick, pero hindi daw scientific. Yun, so sinasabi na tignan niyo yung Genetics, Bible, no? hindi naman. Hindi naman siya scientific yung Bible nyo. Pero na-miss nila sa chapter 31, yung kasunod na chapter, ni-reveal yun ng angel kay Jacob. Yung part na yun. So hindi siya natural na phenomenon yung ginawa, yung pangyayari, kundi may supernatural na involved. So hindi kailangan maging scientific yung paggagawa niya kasi revelation may work ang Diyos. Ayun lang naman. Wrong interpretation. Yung wrong interpretation ko ba, applicable pa rin siya? O masyado siyang moralistic? Ano na yung sinabi mo, bro? Sorry. Sabi ko kasi, minsan ginagamit nila to na yung pag naging masipag ka sa trabaho, maganda yung work ethics mo, yun yung susi para umunlad ka. Oo, tama naman. Yung parang ina-apply na nila yung prosperity ni Jacob sa sarili nila. As if patriarch sila. Hindi naman sila. As if may promise yung Diyos na napagpalain sila. Parang dati kasi ang sinasabi ko lang dun sa mga ganon na nagsasabi, wala namang personal na pinramis sa'yo yung Diyos eh. Katulad nung promise kay Abraham or katulad nung promise sa Israel, mga ganon. Or promise kay Jacob. May specific promise eh. So, hindi natin pwede apply universally yung mga ganon. Dahil nangyari sa kanya, mangyayari rin sa'yo pag ginawa mo yung ginawa niya. Di ba ganun yung wrong interpretation? Ayan. Para kay Roman, hindi ka na makarelate, no? Kasi ang text na kay RC Genesis 30 verse 25 to 43. Nire-record ko to kaya lang hindi ako sure kung may audio kasi yung pang-record ko. Wesley, na record mo ba? Wala, hindi mo ko nasabihan, bro. Nakalimutan ko Ano, sabihin. pasensya na, medyo tinatapos lang ako. Sige. Sige. Thank you. Pero pag sunod, i-record ko next time. Anong movie yung tinatapos mo, Wes? Anong movie to? Grabe ka naman ito. Meron ako tinatapos na project. Grabe ka tinatapos naman. pala. Kala mo naman, gaya mo ako sa'yo. Nagpakita tuloy ng ebidensya. Oo, meron. Ayan. Sige, Brother Dodi, any closing remarks sa ating activity? Ano sa tingin mo yung kailangang i-improve para alam nung mga next na magdi-discuss? Generally, maganda naman yung pagkaka-interpret. Nasasanay na rin siguro tayo. Masasanay din tayo eventually na i-connect sa bigger narrative yung smaller narratives. Kasi kadalasan, yun yung mas importante kaysa doon sa gawin na moralistic yung text. Kasi kumala natin doon sa lesson natin, number 1 is si Christ pa rin yung center of the Old Testament. So, importante pa rin na makita yung bigger picture doon sa smaller narrative, yung meta-narrative nga, o yung pinaka-story ng scripture, paano siya nag-contribute doon. And
sa discussion mo, maganda naman yung yung na-practice natin today, I believe. Ayun lang naman. Wala naman akong negative. Maganda. Okay siya. Okay yung pagkakaintay. Ayan. Practice lang tayo ng practice. Masasanay din tayo dyan. Thank you, UG and RC. So, para maganda yung nauna kayo para next week ready na kami. Ano namin Isa yung pa ulit ba? Isa pa ba ulit sila? Take two ba? EJ, take two sila next week. Ay, di na. Hindi lang lang. Ang hirap ng text ni UG. Ang hirap Oo. talaga. Ang hirap talaga. Hindi ko alam eh. Kanina pa kaya ako namang problema dyan. Habang nagdadrive ako, di ko Ang alam hirap na yun eh. sinahan na ako ng iba. Hindi ko makitaan ng ano. Ay, gumamit Moralidad. Gumamit ako ng randomizer dyan, kaya wala yang walang bias yan. Kung kanino matapat. Ayan. So, ayan. Salamat kay Yuji at nagka-idea si RC. At nakompleto niya yung yung discussion niya. So bago tayo, okay pa ba sa inyo? Mag-prayer meeting na rin tayo. So ano lang naman tayo. Kasi prayer request ko. Sige bro. Ako ng report sa trabaho. Sige. Uy, ako din. Pasok ako eh. Sige. Send na lang kayo sa send na lang sa group chat. Oo, send na lang. Konting tulog kailangan ko. Okay. Since si Wesley meron pa rin, Pwede ako. Pwede ka? Pwede ka mag-pray? Pwede ako mag-pray kung tutuloy natin. Okay. Sige. Send na lang muna tayo sa group chat ng mga prayer request. Pero bago yon, i-close muna natin yung ating natapos na discussion sa prayer. Brother Donnie, pwede mo ba i-lead yung natin? Closing prayer. Let us pray. Lord God, salamat po kami, Lord God, for the blessing, Lord God, na kami po ay makarinig ng iyong salita at magkarinig kami ng comprehension ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, for the opportunity and the grace na kami po ay naririnig at naiintindihan namin ang iyong salita. Salamat din, Panginoon, sa katotohanan na ang kaligtasan mo po sa amin ay rooted deeply sa narratives, Lord God, ng pagkakaligtas mo sa amin sa both sa kwento ng Old and New Testament, Lord God. Salamat din po, Panginoon, sa mga ginamit mo tonight na mga anak mo upang mas ma-practice namin, Lord God, paano intindihin ang salita. Thank you, Lord God, for their wisdom, and now po pagnawain mo kami sa mga susunod pa namin mga pag-aaral, Lord God, sa pag-interpret ng Old Testament narratives. Be with us and pagpalain mo po, Lord God, ang mga ministry ng aming iglesia. Magsama na lang sa mga ni Jesus. Amen. So, Amen. ayan, bago umalis sila, kung sino man ang aalis, mag-open cam muna tayo para may souvenir. Hindi ko alam kung sino nga alis eh. Kuya Greg, ewan ko kung sino pa. Si Yuji yata, papahinga pa. Tama ba? Kaya Greg, natatandaan mo ito suot ko? Si Donnie daw magdi-dinner pa. Okay, sige. Ayan. 1, 2, si Michael na wala. Basta nag-i-screenshot lang ako, smile lang kayo. Nawala talaga si Michael. Sige, bahala na. Mamaya na lang. Movie ni Kenneth? Net, naka-beauty yan, Net. Naka-beauty mode. Ayan, sige. Thank you sa discussion natin. Maganda yung discussion natin. Thank you, Yuji. Congrats, naka-survive. Kung sino yung pwedeng matira na sumama sa prayer, pag-pray natin yung mga wala. Pag-pray na rin natin.
Ayan. Ilan tayo? 6. Ba't si Kenneth? Ay, yun pala si Kenneth. Sino yung nawala? Si Michael nawala. Bye-bye. Oo. Okay, Kuya Greg, pahinga ka muna. O, 4 na lang tayo. Ano ba yan? 4 na lang tayo. Baka sobrang tagal natin. Lagay yung mga yun. Ano yun? Ayun, tigta 3 tayo. Hindi, kayo kahit ano sa akin, okay lang naman. Sila, tanangin mo sila. Okay sa akin, okay. Okay lang ba sa inyo? Ako okay lang, kahit pag-pray ko kayo lahat. Basta huwag kayo, Oo. huwag kayo matutulog. Tama na. Sa akin, okay lang din. Tanangin nyo sila. Si Manet, kayo. Okay lang ba sa inyo? Siguro tigta 3 tayo. Mag-aakot daw sila Kenneth ng 8:30. Kasi 3 na lang tayo. So, 3 na lang 3 tayo na lang yan. tayo eh. Feeling ko ano na talaga to. Pag-pray na lang natin. Offline prayer request Oo. na. Oo. Ano, pati si Kenneth, iniwan tayo eh. Kung nandito si Kenneth, okay sana. Si Michael nawala nga rin eh. Wala. Ay, bakit ba May nawala si may Michael? kailangan daw siya asikasuhin. May kailangan na si Kasuben. Echos. Joke. Sige. Sige. Magdi-dinner na rin. Send na lang, oh. Ayan na, nagpakita na si ayan. No. Oo, inaaya na rin ako mag-dinner kasi narinig niya na wala nang Wala kasama. na. Sige. Ano Sige, na lang tayo? send na lang tayo dun sa Messenger, no, sa GC natin. Okay. Okay, salamat. Salamat. Bye-bye. Ingat kayo, ingat. Bye. Ingat.